Hati ang mga kongresista hinggil sa planong paglilipat ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Para sa ilang mambabatas, isang injustice o kawalan ng hustisya ang hakbang na ito para sa mga naging biktima ng martial law. Sa kabila nito, naniniwala naman ng ibang kongresista na may karapatang mailibing si Marcos sa naturang libingan alinsunod sa batas. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. Dahil hanggat ang mga kaluluwa ng mga tao hanggang ngayon ay hindi pa nakikita at hindi pa nabibigyan ng katarungan, ay hindi magkakaroon ng katahimikan. Hati ang opinyon ng mga kongresista kaugnay ng paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Para kay Deputy Speaker at Marikina Representative Miro Kimbo, hindi lang naman ito usapin ng paglilibing sa mga labi ni Marcos, kundi sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng martial law na hindi pa rin nare-resolba hanggang sa ngayon. Kung tutuusin, hindi naman daw perpektong sementeryo ang libingan ng mga bayani dahil maraming nakalibing dito ang hindi rin naman daw kwalipikado. Kaya kung sakaling matuloy ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na rin naman daw dito matatapos ang pagbatikos sa mga issue. Hindi nangangahulugan na tapos na yung laban sa usapin ng paghahanap ng katarungan para doon sa mga biktima ng martial law. Pero para naman kay Deputy Speaker Fredenil Castro, nasa batas na lahat ng mga dating Pangulo ay may karapatan na mailibing sa libingan ng mga bayani. Hiwalay na issue raw ang mga human rights violations noong martial law. Kaya naman giit niya, kung kwalipikado raw si Marcos ay wala na raw dapat na pumigil pa sa libing, na ayon sa mga naunang reports ay nakatakda na sa September 18. Kung si Presidente Marcos ay pasok sa qualification ng isang tao na maaring ilibing sa libingan ng mga bayani, and he does not suffer from any disqualification, kailangang mailibing na siya. Ang isyong ito ay walang kakwenta-kwenta. Napapanahon na rin daw ang pagkakaroon ng closure sa isyong ito. Now Marcos is, I think, yung desire ng family is really to put him in the libingan because he was a former president. Yun lang naman yata yung they are asking because it is a right of every former president to be buried there if the family wishes to. Samantala, kinundi na rin ni Akbayan na Representative Tom Villarin at ng Bayan Muna Representative na si Carlos Zarate ang desisyon. Ayon kay Villarin, ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay tila paglimot na rin sa mga paglabag sa karapatang pantao na nangyari noong siya ay Pangulo pa. Posible raw na magbigay ito ng mensahe sa publiko na hindi seryoso ang gobyerno sa pagbibigay ng social justice. Gate naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, dapat na lang manatili sa Ilocos Norte ang mga labi ng dating Pangulo dahil hindi dapat payagan na baguhin ng pamilya Marcos ang ating kasaysayan. Bago ito, naglabas na ng direktiba ang Department of National Defense para umpisahan na ang paggulong ng pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.